Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig, sakripisyo at katotohanan? May mga pagkakataong ang inaakala nating kasagutan ay isa lamang mas malalim na tanong. Paano kung ang isang kasal na hinuhusgahan ng lahat ay isa palang paraan upang itama ang isang pagkakamali ng nakaraan? Halina't sabay-sabay nating buksan ang aklat ng kanilang pag-iibigan. Naramdaman ni Tala ang bigat ng bawat hininga sa loob ng marangyang simbahan. Ang bulong-bulungan ng mga tao ay tila mga bubuyog na umuugong sa kanyang tainga. Mas masakit pa sa kagat ng langgam. Ang bawat pares ng mata ay isang matalim na punyal na nakatutok sa kanya. Humuhusga, nagtatanong, "Tinatanggap mo ba, Tala, si Don Lauro del Fuego upang maging iyong kabiyak, na mamahalin at paglilingkuran sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, hanggang sa huling sandali ng inyong buhay?" Ang boses ng pari ay umalingaw-ngaw, ngunit para kay Tala, ito'y nanggagaling sa napakalayong lugar. Napatingin siya sa lalaking katabi niya, si Don Lauro del Fuego, 85 anyos. Ang balat nito ay kasing kulubot na ng isang tuyong dahon, ang mga mata ay bahagyang nakapikit na sa pagod, at ang paghinga ay tila isang mahinang sipol ng hangin. Ang kanyang magiging asawa. Ang mamahaling puting bestida na suot niya ay parang isang kasuotang hindi para sa kanya. Malamig sa balat, mabigat sa kaluluwa. Gusto niyang tumakbo, magtago, at bumalik sa dati niyang buhay. Kahit pa ito'y isang buhay ng kahirapan. Ngunit paano? Ang kontrata ay napirmahan na. Ang kasunduan ay selyado na. "Opo, padre, tinatanggap ko po," pilit niyang sinabi. Ang boses ay kasing nipis ng isang sinulid. Isang malamig na kamay ang humawak sa kanya. Ang kamay ni Don Lauro, walang init, walang damdamin. Isinuot nito sa kanyang daliri ang isang sing-sing na may dambuhalang diamante. Napakaganda nito, ngunit para kay Tala, ito'y isang posas, isang simbolo ng kanyang pagkakabilanggo. Pagkatapos ng seremonya, sa loob ng itim at makintab na sasakyan, walang nagsalita sa kanila. Tumingin lang si Tala sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang mga gusaling mabilis na lumilipas na parang mga pangarap na hindi na niya kailanman maaabot. Ang Hacienda de la Vida ay isang paraiso sa lupa. Malawak ang hardin, naglalakihan ang mga puno, at ang mansyon ay tila isang palasyo mula sa isang lumang pelikula. Ngunit pagpasok ni Tala, isang kakaibang lamig ang bumalot sa kanya. Ang bawat sulok ng bahay ay sumisigaw ng kayamanan, ngunit wala itong init ng isang tahanan. "Magpahinga ka na sa iyong silid," sabi ni Don Lauro, ang kanyang unang mga salita mula pa kanina. Ang boses nito ay garalgal at pagod. Ang ating silid." Tumangulang si Tala. Inalalayan siya ng mga katulong paakyat sa engrandeng hagdanan patungo sa master bedroom. Ang silid ay napakalaki. May isang kama na kasing laki ng kanyang buong silid sa dati nilang barong-barong. Ang lahat ay bago, mabango, at mamahalin. Ito na ang bago niyang buhay. Naiwan siyang mag-isa. Hinubad niya ang kanyang sapatos at umupo sa gilid ng kama. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at doon, sa gitna ng karangyaan, nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha. Hindi ito luha ng saya. Ito ay luha ng takot at kalungkutan. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Pumasok si Don Lauro, hindi na suot ang kanyang barong, at dahan-dahang lumapit sa kanya. Umurong si Tala, napasandal sa headboard ng kama. Ito na ang gabing kinatatakutan niya. Ang kabayaran sa lahat ng tinanggap niya. Ngunit hindi siya hinawakan ni Don Lauro. Tumayo lang ito sa harap niya, nakatingin sa kanya na may kakaibang ekspresyon sa mga mata. Isang halo ng awa, pagsisisi at isang bagay na hindi maintindihan ni Tala. Bakit po?" Nanginginig na tanong ni Tala. Umiling si Don Lauro. Huminga ito ng malalim.
Tila may mabigat na pasanin sa dibdib. Hindi, hindi ito dapat ganito. Bulong nito, mas para sa sarili kaysa para kay Tala. Bigla, napahawak ito sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang muka ay namutla. Sinubukan niyang humakbang, ngunit ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Sa isang iglap, bumagsak ang matanda sa sahig na may malakas na kalabog. Natigilan si Tala. Ang takot ay napalitan ng pagkabigla. Nakita niya ang kanyang asawa, ang makapangyarihang si Don Lauro del Fuego na nakahando sa isa sahig, walang malay. Ang tanging nagawa niya ay sumigaw. Tulong! Tulungan ninyo ako! Ang mga sumunod na sandali ay isang malabo at magulong panaginip para kay Tala. Dumating ang mga katulong, nagsisigawan. May tumawag ng ambulansya. Binuhat ng mga mediko ang walang malay na katawan ni Don Lauro. At si Tala, nakasunod lang, tila isang anino na hindi alam kung saan pupunta. Habang ang suot niyang bestida ay nabahiran na ng alikabok mula sa sahig. Sa ospital, ang bawat tiktak ng orasan sa pader ng waiting area ay parang isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Yakap-yakap niya ang sarili, nilalamig sa gitna ng maliwanag na ilaw. Ano ang mangyayari kung mamatay si Don Lauro? Paano na siya? Sino ka? Isang malamig at mayabang na boses ang bumasag sa katahimikan. Napalingon si Tatala. Isang matangkad at eleganteng lalaki ang nakatayo sa harap niya. Ang suot nitong mamahaling suit ay tila hindi nagusot at ang mga mata nito ay matalas at mapanuri. May hawig ito kay Don Lauro, ngunit mas bata at puno ng kayabangan. Ako po si Tala. Mahinang sagot niya. Ngumisi ang lalaki. Isang gising hindi umabot sa kanyang mga mata. Oo, ang asawa. Sabi nito, binibigyan diin ang huling salita na may halong pang-iinsulto. Ako si Silas del Fuego, ang nag-iisang pamangkin ng Tio Lauro. At gusto kong malaman kung anong ginagawa ng isang tulad mo rito. Asawa niya ako, mariing sabi ni Tala. Kahit pa nanginginig ang kanyang boses, tumawa si Silas, isang tawang mapakla, isang kasal na binayaran. Huwag kang magkakamali, alam ko ang lahat. Pera lang ang habol mo at sisiguraduhin kong wala kang makukuha kahit isang sentimo. Sa oras na magising ang tiyo, ipapawalang bisa ko ang kasal na ito. Napaurong si Tala, nasasaktan sa bawat salita ni Silas. Ito na nga ba ang sinasabi nila? Isa siyang ahas sa paraiso ng mga Del Fuego. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Pabulong niyang sagot. Talaga ba? Lalong lumapit si Silas. Ang muka ay puno ng pagbabanta. Baka gusto mong ipaalam ko sa lahat ng media kung paanong isang babaeng galing sa kung saang dako ang biglang nagpakasal sa isang matandang mayaman na may sakit. Tingnan natin kung kanino sila maniniwala. Hindi na nakasagot si Tala. Naramdaman niyang muling namumuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Wala siyang kakampi. Wala siyang lakas para lumaban. Mr. Del Fuego. Isang kalmado ngunit may autoridad na boses ang pumagitna sa kanila. Isang babaeng nasa kalagitnaan ng edad, nakasuot ng formal na business attire, ang lumapit. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng biglaang katahimikan. Attorney Bautista, sabi ni Silas, halatang nayamot. Si Mrs. Del Fuego ay may karapatang manatili rito, sabi ng abogado, tumitingin kay Tala na may bahagyang pag-aalala. Siya ang legal na asawa. Anumang reklamo mo ay idaan mo sa tamang proseso, hindi sa paninigaw, sa pasilyo ng ospital. Napatikom si Silas, nagpalipat-lipat ang tingin niya kay Tala at sa abogado. Bago tumalikod na may pagdabog, lumapit ang abogado kay Tala. Ako si Attorney Diwa Bautista, pagpapakilala nito. Ako ang abogado ni Don Lauro. Huwag kang mag-alala, iha. Nandito ako para tulungan ka. Sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang gabi, naramdaman ni Tala na may isang taong kumakampi sa kanya.
Sinabihan siya ni Atty. Diwa na umuwi muna sa hasyenda at magpahinga. Matatag na raw ang kondisyon ni Don Lauro ngunit kailangan pa itong obserbahan. Mabigat ang mga paa ni Tala. Nang bumalik siya sa mansyon, pumasok siya sa malaking pinto. Ang mga ilaw na gawa sa kristal ay kumikinang. Ang sahig ay sobrang kintab at ang mga muebles ay mukhang mga piraso mula sa isang museo. Ngunit ang lahat ng ito ay walang buhay. Malamig. Ang bahay ay isang malaking kulungan na gawa sa ginto. Naglakad-lakad siya sa pasilyo. Ang bawat yabag niya ay lumilikha ng alingaw-ngaw. Siya na raw ang may-ari ng lahat ng ito, ngunit pakiramdam niya ay isa siyang magnanakaw. Isang dayuhan, napahinto siya sa dulo ng isang mahabang pasilyo sa ikalawang palapag. May isang pinto doon, nakakaiba sa lahat. Gawa ito sa maitim na kahoy at mukhang napakatanda na. Ngunit ang mas nakapagtataka ay ang pinto. Ito ay nakakandado. Idinikit niya ang kanyang tainga sa pinto. Sa gitna ng katahimikan ng mansyon, may narinig siyang isang napakahinang tunog. Isang pamilyar na himig. Ang tunog ng isang music box na dahan-dahang tumutugtog mula sa loob ng nakasaradong silid. Ang himig ng music box ay tila isang multo mula sa nakaraan. Humihila kay Tala palapit sa nakakandadong pinto. Sino ang mag-iisip na sa gitna ng malawak at modernong mansyon na ito, may isang sulok na tila naiwan sa ibang panahon? Sinubukan niyang pihitin ang lumang seradura, ngunit hindi ito gumalaw. Ang pinto ay matatag na nakasara, tila nagtatago ng isang napakabigat na sekreto. Sa halip na matakot, isang hindi maipaliwanag na kuryosidad ang nanaig sa puso ni Tala. Kailangan niyang malaman kung ano ang nasa loob. Para bang may isang bahagi ng kanyang pagkatao na nananawagan mula sa kabilang panig ng pinto. Ginala niya ang paningin sa pasilyo. Sa tapat ng pinto ay may isang maliit at antigong kabinet na puno ng alikabok. Dahan-dahan niyang binuksan ang isa sa mga drawer nito. Sa loob, sa ilalim ng mga lumang papel, may nakita siyang isang maliit na baul na gawa sa kahoy. At sa loob nito, isang kalawanging tansong susi. Nanginginig ang mga kamay ni Tala habang kinukuha ang susi. Eksakto itong kumasya sa seradura. Sa isang malakas na pagpihit, narinig niya ang isang malutong na kalansing. Dahan-dahan, itinulak niya ang pinto. Isang malakas na lagitnit ang umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Ang amoy ng lumang kahoy at alikabok ay sumalubong sa kanya. Pumasok si Tala sa kadiliman. Kinakapa ang pader para sa switch ng ilaw. Ngunit walang ilaw. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa sinag ng buwan na tumatagos sa malaking bintanang natatakpan ng makapal na kurtina. Nang masanay ang kanyang mga mata sa dilim, unti-unti niyang naaninag ang laman ng silid. Natigilan siya. Ito ay isang silid ng sanggol. Sa gitna ay isang kuna na nababalutan ng puting kumot. Sa isang sulok ay isang kabayong tumba-tumba na tila huling ginamit kahapon lang. May isang maliit na aparador na bahagyang nakabukas at sa loob ay may mga damit sanggol na maayos na nakatupi. Ang lahat ay perpektong nakaayos na para bang ang may-ari nito ay bigla na lang umalis at hindi na nakabalik. Isang pamilyar na pakiramdam ang biglang bumalot kay Tala. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Para bang nakapunta na siya rito dati. Lumapit siya sa isang maliit na mesa sa tabi ng bintana. Dito nanggagaling ang tunog. Isang maliit na music box na may imahe ng isang anghel. Kahit mahina na, patuloy pa rin ito sa pagtugtog ng isang malungkot na melodiya. Sa ibabaw ng mesa, sa tabi ng music box, ay may isang makapal na album na gawa sa katad. Maingat niya itong kinuha at binuksan. Ang mga pahina ay puno ng mga kupas na larawan. Isang mas batang Don Lauro, masaya at puno ng buhay. Sa tabi nito ay isang napakagandang babae na may mga matang nangungusap. Sa bawat larawan, kitang-kita ang pagmamahalan nila. Ito siguro ang babaeng ikinuwento ni Don Lauro sa kanyang talaarawan.
ang kanyang nawawalang pag-ibig. Habang binubuklat niya ang mga pahina, naramdaman ni Tala ang bigat ng nakaraan. Isang kwento ng pag-ibig na nagkaroon ng malungkot na wakas. Nakarating siya sa huling pahina ng album. Isa na lang ang larawan. Ito ang pinakamalinaw sa lahat. Ang babae mula sa mga naunang litrato, nakangiti habang karga-karga ang isang bagong silang na sanggol. Masaya ang kanyang mga mata, isang ngiti ng isang ina na puno ng pagmamahal para sa kanyang anak. Ngunit hindi ang sanggol ang nakakuha ng atensyon ni Tala. Ito ay ang mukha ng babae. Ang kanyang ngiti, ang hugis ng kanyang mga mata, ang paraan ng pagbagsak ng kanyang buhok. Parang siyang nakatingin sa salamin. Nabitawan ni Tala ang album. Ang mga kamay niya ay nagsimulang manginig. Ang babae sa larawan, kamukhang kamukha niya. Hindi makahinga si Tala. Paulit-ulit niyang tinitigan ang larawan. Pagkatapos ay sinapo ang sariling mukha. Ang mga mata, ang ilong, ang labi, walang duda. Kung hindi man sila magkamukha, para silang pinagbiyak na bunga. Ang tibok ng kanyang puso ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Sino ang babaeng ito? Bakit siya kamukha ni Tala? At bakit nasa silid na ito ang kanyang larawan kasama si Don Lauro? Sa pagnanais na makahanap ng sagot, ang kanyang mga mata ay napadako sa maliit na aparador sa tabi ng mesa. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ang isang drawer nito. Sa loob, sa ilalim ng mga maliliit na damit sanggol na naninilaw na sa katagalan, may isang bagay na matigas siyang nakapa. Isang lumang talaarawan. Ang takip nito ay yari sa itim na katad at ang mga gilid ng pahina ay kulay ginto. Walang pangalan, walang pamagat. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ang sulat kamay ay lumana at nanginginig. Ngunit nababasa pa rin. Ito ang sulat ni Don Lauro. Dinala niya ang talaarawan sa ilalim ng sinag ng buwan na tumatagos sa bintana at nagsimulang magbasa. Setyembre 1965. Ngayong araw, nakilala ko siya. Ang pangalan niya ay Amara. Isang bulaklak na ligaw sa gitna ng parang. Ang kanyang mga mata ay tila mga bituin at ang kanyang nangiti ay kayang tunawin ang pinakamatigas na puso. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, naramdaman kong umibig. Napahinto si Tala, si Amara. Ito siguro ang pangalan ng babae sa larawan. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Ang bawat pahina ay isang testamento ng pagmamahalan ni Lauro at Amara. Isang pag-iibigang ipinagbawal dahil si Amara ay isang simpleng dalaga lamang at si Lauro ay nakatakda ng ikasal sa iba para sa negosyo. Nagtanan sila, itinago ang kanilang relasyon at nangarap na bumuo ng isang simpleng pamilya. Hanggang sa dumating ang isang trahedya. Marso 2, 97 isinilang na niya ang aming anghel. Isang munting tala sa aming madilim na kalangitan. Ngunit ang aming kaligayahan ay panandalian lamang. Kinailangan kong umalis saglit para ayusin ang gulo sa aming pamilya. Nangako akong babalik. Ngunit pagbalik ko, wala na sila. Si Amara ang aking munting tala. Nawawala silang parang bula. Ang sabi ng mga tao, tinangay daw sila ng kanilang mga kamag-anak palayo sa akin. Gumuho ang aking mundo. Naramdaman ni Tala ang pait sa bawat salita. Naramdaman niya ang sakit ng isang lalaking nawalan ng lahat. Nilipat niya ang pahina. Ang mga sumunod na entry ay puno ng paghahanap at kawalan ng pag-asa. Lumipas ang mga taon hanggang sa isang entry na may petsang 20 taon na ang nakalipas. Hunyo 12, 2005. Hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Sa labas ng simbahan, sa parehong lugar kung saan kami unang nagkita ni Amara, may isang sanggol na iniwan, isang babae. Walang pangalan, walang palatandaan, kundi isang maliit na kumot na may burda ng isang bituin. Nang titigan ko ang kanyang mga mata, nakita ko si Amara. Nakita ko ang aking nawawalang anak, ang aking tala.
Hindi ito maaaring maging isang pagkakataon lamang. Ito ay isang himala. Itinago ko siya sa isang ampunan, binigyan ng lahat ng suporta ng palihim, pinabantayan sa malayo. Hindi ko siya maaaring ilantad noon dahil mapanganib. Ngunit balang araw, itatama ko ang lahat. Ibabalik ko siya sa dapat niyang kalagyan. Napahawak si Tala sa kanyang bibig. Siya ang sanggol na yon. Ang buong buhay niya, ang pagiging ulila niya, ang paglaki niya sa ampunan. Lahat ay konektado sa lalaking ito. Sa kwentong ito, ang lalaking pinakasalan niya ay ang kanyang ama. Biglang bumukas ang pinto ng silid na may malakas na kalabog. "Anong ginagawa mo rito?" Boses ni Silas. Nakatayo ito sa may pintuan. Ang muka ay puno ng galit at pagtataka. Ang kanyang mga mata ay dumapo sa talaarawang hawak ni Tala. Sa isang mabilis na hakbang, lumapit si Silas at marahas na inagaw ang talaarawan mula sa kanyang mga kamay. "Ano ito? Ang mga kahibangan ng matanda?" Tanong nito habang mabilis na binabasa ang ilang pahina. Biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Mula sa galit, naging isang mapanlinlang na ngiti. "Perfect," bulong ni Silas. Tumingin ito kay Tala na may nanunuyang tingin. "Salamat sa'yo. Gagamitin ko ito bilang patunay na wala sa tamang pag-iisip ang Tiyolauro nang pakasalan kanya. Isang matandang nawawala sa sarili at isang desperadang gold digger. Napakagandang kwento." Pumasok si Attorney Diwa Bautista sa private room ng ospital. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng mga makinang sumusubaybay sa kalagayan ni Don Lauro. Ang matanda ay gising. Ang mga mata ay nakatitig sa kisame. Malalim ang iniisip. "Don Lauro," mahinang bati ni Attorney Diwa. Dahan-dahang lumingon ang matanda. May bahid ng pag-aalala sa mga mata nito, ngunit mayroon ding determinasyon. Sinubukan nitong magsalita, ngunit isang mahinang ubo lang ang lumabas sa kanyang lalamunan. "Huwag na po kayong magsalita. Magpalakas po muna kayo," sabi ng abogado, lumalapit sa gilid ng kama. Umiling si Don Lauro. Itinaas nito ang kanyang nanginginig na kamay at itinuro ang isang malaking painting na nakasabit sa pader ng silid. Isang larawan ng isang lumang puno. Tumingin si Attorney Diwa sa painting, nagtataka. Muling itinuro ni Don Lauro ang painting. Mas mariin sa pagkakataong ito. Naunawaan ni Attorney Diwa. Lumapit siya sa painting at maingat itong inalis sa pagkakasabit. Sa likod nito, nakatago sa pader, ay isang maliit na bakal na pinto. Isang safety deposit box. Tumingin siya pabalik kay Don Lauro. Dahan-dahang itinaas ng matanda ang kanyang kamay at iwinasiwas ang 5 niyang daliri. Pagkatapos ay 2, pagkatapos ay 8. Paulit-ulit. Ang kombinasyon. Mabilis na ipinasok ni Atty. Diwa ang mga numero. Sa isang mahinang kalansing, bumukas ang safe. Sa loob, wala itong lamang pera o alahas. Isang bagay lang ang nandoon. Isang luma, naninilaw na long brown envelope na selyado pa. Kinuha ito ni Atty. Diwa at ipinakita kay Don Lauro. Isang mabagal, ngunit tiyak na tango ang isinagot ng matanda. Ang mga mata nito ay tila nagsusumamo. "Buksan mo." Maingat na binuksan ng abogado ang sobre. Ang laman nito ay isang opisyal na dokumento. May selyo ng isang kilalang laboratorio. Binasa niya ang pamagat. Deoxyribonucleic acid, DNA test result. Ang mga pangalang nakasulat ay Lauro del Fuego at Tala Romano. Ang pangalan ni Tala sa ampunan. Ang petsa ng dokumento ay halos 19 na taon na ang nakalipas. Napakunot ang noo ni Atty. Diwa habang binabasa ang mga detalye. Nang marating niya ang huling linya, ang konklusyon ng resulta, napahinto siya sa paghinga. Probability of paternity, 99.99%. Nanlaki ang kanyang mga mata. Napatingin siya kay Don Lauro, hindi makapaniwala. Ang matanda ay nakatingin pabalik sa kanya at sa unang pagkakataon,
Nakita ni Attorney Diwa ang isang patak ng luha na dumaloy sa gilid ng mga mata nito. Isang luha ng kumpirmasyon. Biglang nagkaroon ng kahulugan ang lahat. Ang biglaang kasal, ang pagmamadali, ang desperasyon. Hindi ito kabaliwan. Ito ay pag-ibig ng isang ama. Tumango si Attorney Diwa. Ang kanyang profesional na kahinahunan ay napalitan ng isang bagong tuklas na layunin. Naiintindihan ko po, sabi niya sa isang boses na puno ng respeto. Ako na po ang bahala. Mabilis siyang lumabas ng silid. Hawak ang dokumento na parang isang sagradong kasulatan. Hinanap niya si Tala. Natagpuan niya ito sa waiting area, nakaupo sa isang sulok, habang si Silas ay nakatayo sa harap niya. Dinuduro-duro ito. At sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kahihiyan. Dinig niyang sigaw ni Silas. Hindi ka Del Fuego at hinding-hindi ka magiging Del Fuego. Tama na yan, Mr. Del Fuego. Ang boses ni Attorney Diwa ay kalmado ngunit may bigat na nagpatigil kay Silas. Humarap siya kay Tala. Hindi pinapansin ang pamangkin ni Don Lauro. Nakita niya ang takot at kawalan ng pag-asa sa mga mata ng dalaga. Iniabot ni Attorney Diwa ang sobre. Nag-atubili si Tala na kunin ito. Basahin mo, mahinahong sabi ng abogado, ngunit may diin sa bawat salita. Ito ang dahilan ng lahat. Tumingin siya ng diretso kay Silas at pagkatapos ay ibinalik ang kanyang paningin kay Tala. Ayon sa batas at siyensya, ikaw ay isang Del Fuego. Parang nabingi si Tala sa huling sinabi ni Attorney Diwa. Hinawakan niya ang sobre na parang isang bagay na maaaring sumunog sa kanyang mga kamay. Si Silas, sa kabilang banda, ay napanganga, hindi makapaniwala sa narinig. Anong kalokohan yan? Sigaw ni Silas. Gawa-gawa niyo lang yan. Hindi siya pinansin ni Attorney Diwa. Ang atensyon nito ay nakatuon lamang kay Tala. Buksan mo, iha. Karapatan mong malaman ang totoo. Nanginginig ang mga kamay ni Tala habang inilalabas ang dokumento. Binasa niya ito, minsan, 2 beses, 3 beses. Ang mga teknikal na salita ay malabo. Ngunit ang huling linya ay malinaw na parang sikat ng araw. Probability of paternity, 99.99% dugo. Kadugo niya ang lalaking nasa loob ng silid. Ang lalaking pinakasalan niya. Isang malakas na sampal ng katotohanan ang tumama sa kanya. Hindi ito isang simpleng kwento ng pagtulong. Hindi ito isang kasal para sa pera. Ito ay isang masalimuot, baluktot, at desperadong plano ng isang ama para mabawi ang kanyang anak. Ang galit, pagkalito, at sakit ay naghalo-halo sa kanyang dibdib. Galit dahil sa panloloko, pagkalito dahil sa biglaang pagbabago ng kanyang pagkatao, at sakit para sa isang amang naghintay ng napakatagal na panahon. Nabitawan niya ang papel. Tumakbo siya. Hindi palayo, kundi papasok. Papasok sa silid kung saan nakaratay ang kanyang ama. Naabutan niya si Don Lauro na nakatingin sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pag-aantay at takot. Takot na baka itakwil siya. Bakit? Ito lang ang salitang lumabas sa bibig ni Tala. Ang boses niya ay basag at puno ng hinanakit. Bakit hindi niyo sinabi? Bakit sa ganitong paraan? Sinubukang bumangon ni Don Lauro. Ginamit niya ang lahat ng natitira niyang lakas. Dahan-dahan, umupo siya sa kama, tinutulungan ng isang nurse. Patawarin mo ako, anak, sabi nito. Ang boses ay garalgal at hirap na hirap. Sa unang pagkakataon, naririnig ni Tala ang salitang iyon mula sa kanya. Anak, ang kasal. Pagpapatuloy nito, bawat salita ay isang pakikibaka. Ito lang ang paraan para maibigay ko sa iyo ang pangalan ko, ang lahat, nang hindi ka nila guguluhin. Ilang araw matapos ang libing ni Don Lauro, ang hangin sa loob ng mansyon ay mas naging mabigat at malamig. Para kay Tala, ang bawat sulok ay isang paalala ng isang amang hindi niya nakasama
ng matagal at isang asawang hindi naman talaga naging kanya. Ang araw ng pagbasa ng huling habilin ay dumating. Sa malaking aklatan ng Hacienda de la Vida, nagtipon ang mga taong may kinalaman. Si Tala, nakasuot ng simpleng itim na bestida, ay nakaupo sa isang dulo ng mahabang mesa. Sa kabilang dulo, si Silas, ang muka ay parang isang namumuong bagyo. Sa pagitan nila, si Attorney Diwa Bautista, ang tagapamagitan at tagapaghatid ng huling salita ni Don Lauro. Inilabas ni Attorney Diwa ang isang makapal na dokumento na may selyo. Huminga siya ng malalim bago magsalita. Narito tayo ngayon upang pakinggan at bigyang bisa ang huling habilin na testamento ng yumaong si Don Lauro del Fuego. Simula niya, ang kanyang boses ay formal at malinaw. Umalingaw-ngaw sa katahimikan ng silid. Binasa niya ang mga paunang salita. Mga legal na terminolohiya na hindi lubos na maintindihan ni Tala. Ngunit ang kanyang buong atensyon ay nakatuon sa sandaling mababanggit na ang pinakamahalagang bahagi. At sa aking pagpanaw, pagpapatuloy ni Attorney Diwa, ang lahat ng aking mga ari-arian, pera, negosyo, at lahat ng karapatang nakapangalan sa akin ay buong puso kong ipinamamana sa nag-iisa kong tagapagmana. Napahinto saglit ang abogado, tumingin kay Tala at pagkatapos ay kay Silas. Ang aking pinakamamahal na asawa, si Tala del Fuego. Isang malakas na kalabog ng kamao sa mesa ang bumasag sa katahimikan. Tumayo si Silas, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Isang malaking panloloko. Sigaw niya, hindi katanggap-tanggap ito. Ang matanda ay wala sa tamang pag-iisip ng gawin niya yan. Nilinlang siya ng babaeng yan. Mr. Del Fuego, maupo ka. Mariing sabi ni Attorney Diwa. Ang dokumentong ito ay legal at may basbas ng tamang proseso. Wala akong pakialam. Naghagi si Silas ng isang folder sa ibabaw ng mesa. Mga medical records yan. Patunay na mahina na ang isip at katawan ng Tio Lauro sa mga huling araw niya. Ginamit mo ang kahinaan niya. Sigaw niya dinuduro si Tala. Sa pagkakataong ito, hindi yumuko si Tala. Hindi siya umiyak. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga mata ay kalmado ngunit matatag. Hinarap niya si Silas at sa unang pagkakataon, walang bakas ng takot sa kanyang mukha. Ang katotohanang natuklasan niya, gaano man ito kasakit, ang nagbigay sa kanya ng lakas. Habilin niya ng, "Ama ko," sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng determinasyon. At hindi ko hahayaang yurakan mo ang huling kahilingan niya. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa bibig ni Silas. Ama, ganoon kadali para sa'yo na paniwalaan ang isang lumang papel at ang kwento ng isang ulyanin. Akala mo ba tapos na ang laban? Lumapit si Silas sa mesa, yumuko ng bahagya para magpantay ang kanilang mga mata. Isang masamang nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Huwag kang maging kampante. Ang luma ninyong ebidensya ay walang kwenta. Bulong nito, sapat lang para marinig nilang tatlo. Nagpa-DNA test ako gamit ang buhok mula sa suklay niya at sa labi ng Don. Tingnan natin kung sino ang tunay na Del Fuego. Ang mga salita ni Silas ay parang isang bombang sumabog sa gitna ng silid. Naramdaman ni Tala ang panlalamig ng kanyang mga kamay at paa. Isang bagong DNA test? Paano? Bakit? Ang resulta mula sa nakaraan ay sapat na. Sigurado na siya. Ngunit sa pagkakita niya sa tiwala sa sarili, sa mukha ni Silas, isang butil ng pagdududa ang nagsimulang tumubo sa kanyang puso. Lumipas ang mga araw na puno ng tensyon at paghihintay. Nag-hire si Silas ng sarili niyang mga abogado at nag-organisa ng isang press conference para sa malaking pagbubunyag. Ang pangalan ni Tala ay muling kumalat sa mga balita. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang bilang isang gold digger, kundi bilang isang posibleng impostor. Sa araw ng paglalabas ng resulta, nakakulong lang si Tala sa kanyang silid sa hasyenda. Hindi niya kayang harapin ang mundo.
Sa halip, binuksan niya ang telebisyon. Nakita niya ang mukha ni Silas, seryoso at kunwari puno ng hinanakit. Sa tabi nito ay ang kanyang abogado na may hawak na isang bagong selyadong sobre. Nandito kami ngayon upang ituwid ang isang malaking pagkakamali at linisin ang pangalan ng pamilya Del Fuego. Simula ng abogado ni Silas. Ang aking kliyente, si Mr. Silas Del Fuego, ay may makatuwirang pagdududa sa biglaang paglitaw ng isang di umano'y anak at tagapagmana. Kaya naman, alinsunod sa batas, humiling kami ng isang bago at mapagkakatiwalaang pagsusuri sa DNA. Binuksan ng abogado ang sobre. Ang kamera ay nag-zoom in sa dokumento. Kahit malayo, kitang-kita ni Tala ang mga pamilyar na salita at numero. Ngunit ang konklusyon, ayon sa resulta mula sa National Forensics Institute, anunsyo ng abogado sa isang malakas na boses, ang resulta ng pagsusuri ay nagpapakita na walang anumang ugnayang biolohikal sa pagitan ni Miss Talaromano at ng yumaong si Don Lauro Del Fuego. Walang ugnayan. Walang ugnayan. Walang ugnayan. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na umalingaw sa isip ni Tala. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Hindi. Hindi maaari. Paano nangyari iyon? Sa telebisyon, ang mukha ni Silas ay nagbago. Mula sa pagiging seryoso, naging isang nagtatagumpay na ngiti. Ang katotohanan ay lumabas na. Sabi niya sa mga reporter, ang babaeng iyon ay isang manloloko, isang impostor, at sisiguraduhin kong pagbabayaran niya ang lahat. Ang mundo ni Tala ay gumuho sa pangalawang pagkakataon. Pero mas masakit ito. Noong una, nawalan siya ng ama, nakakakilala pa lang niya. Ngayon, nawala ang kanyang buong pagkatao. Ang katotohanang pinanghawakan niya, ang pag-asang nagbigay sa kanya ng lakas, lahat ay naging isang malaking kasinungalingan. Sino siya ngayon? Isa lang siyang ulila na pinalad saglit at ngayon ay ibinabalik sa putik. Isa siyang kasinungalingan, isa siyang impostor. Pinatay niya ang telebisyon. Ang katahimikan sa silid ay mas nakakabingi pa kaysa sa ingay ng media. Tumayo siya at nagtungo sa silid ng sanggol, ang silid na inakala niyang para sa kanya. Tinitigan niya ang kuna, ang mga laruan, ang larawan ni Amara. Ang lahat ng ito ay bahagi ng isang kwentong hindi naman pala tungkol sa kanya. Umupo siya sa sahig, sa gitna ng silid na puno ng pangarap ng ibang tao. Naramdaman niya ang sobrang kahihiyan at pagkalito. Wala na siyang mukhang maihaharap. Wala na siyang karapatang manatili rito. Nagpasya siya. Aalis siya. Tatakas mula sa lahat ng ito. Nagsimula siyang mag-impake ng iilang damit sa isang maliit na bag. Hindi niya dinala ang mga alahas, ang mga mamahaling damit. Ang dinala lang niya ay ang mga bagay na pag-aari niya bago pa siya pumasok sa buhay na ito. Habang pababa siya sa engrandeng hagdanan, handa ng talikuran ng lahat. Isang boses ang pumigil sa kanya. Saan ka pupunta, iha? Si Attorney Diwa. Nakatayo ito sa paanan ng hagdan. Ang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng awa. Aalis na po ako, sagot ni Tala. Hindi makatingin ng diretsyo. Wala na po akong karapatan dito. Huwag kang magpadalos-dalos, sabi ng abogado. Tapos na po ang lahat, sabi ni Tala. Ang boses ay basag. Napatunayan na nila. Hindi ako isang Del Fuego. Isa lang akong pagkakamali. Umiling si Attorney Diwa. Lumapit ito kay Tala at iniabot ang isang luma at medyo makapal na liham na nakaselyo ng wax. Ang selyo ay ang inisyal ni Don Lauro. May habilin si Don Lauro, mahinahong sabi ni Attorney Diwa. Para sa pagkakataong ito, nanginginig ang mga kamay ni Tala habang hawak ang liham. Ang selyong wax na may inisyal ni Don Lauro ay tila isang tinig mula sa kabilang buhay. Para sa pagkakataong ito, sabi ni Attorney Diwa,
Ibig sabihin, alam ni Don Lauro, inaasahan na niya na maaaring mangyari ito. Dinala niya ang sulat sa hardin sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga kung saan madalas umupo ang matanda. Doon, sa katahimikan, maingat niyang binuksan ang liham. Ang sulat kamay sa loob ay pamilyar, malakas at matatag, hindi katulad ng mga huling nanginginig na sulat sa tala-arawan. Isinulat niya ito noon pa man. Pinakamamahal kong tala. Kung binabasa mo ito, nangangahulugan na lumabas na ang isang katotohanang matagal ko nang kinatatakutan. Ang katotohanang hindi tayo magkadugo. Patawarin mo ako kung nasaktan ka. Patawarin mo ako sa lahat ng gulong idinulot ng aking plano. Napahinto si Tala. Naramdaman niyang namumuo ang luha sa kanyang mga mata, ngunit ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Nang makuha ko ang resulta ng unang DNA test, 19 na taon na ang nakalipas, naniwala ako ng buong puso. Ito ang sagot sa aking mga panalangin. Ikaw ang aking nawawalang anak. Ngunit habang lumilipas ang panahon at habang pinapanood kitang lumaki mula sa malayo, isang maliit na pagdududa ang nagsimulang tumubo sa aking isipan. Paano kung nagkamali ang laboratorio? Paano kung ang lahat ay isang malaking pagkakataon lamang? Voiceover of Don Lauro starts, reading the letter aloud as Tala reads. Kaya't nag-imbestiga akong muli sa sarili kong paraan. Nalaman ko ang katotohanan, ilang taon na ang nakalipas. Ang tunay kong anak ay namatay kasama ang kanyang ina sa isang aksidente, ilang araw lamang matapos silang umalis. Ang unang DNA test, marahil isang pagkakamali o marahil isang himala na ipinadala para akayin ako patungo sa'yo. Ngunit sa puntong yon, Tala, hindi na mahalaga ang dugo. Hindi na mahalaga ang resulta ng kahit anong pagsusuri. Dahil sa puso ko, sa kaluluwa ko, ikaw na ang naging anak ko. Nakita ko sa iyo ang kabutihan ng iyong puso, ang tapang mo sa kabila ng kahirapan. Nakita ko sa iyo ang pangarap na hindi ko naisa katuparan para sa sarili kong anak. Hindi dugo ang nag-uugnay sa atin, Tala. Ito ay ang pag-ibig. Ang pag-ibig na naramdaman ko para sa isang sanggol na iniwan sa may simbahan at ang pag-ibig na nakikita ko sa iyo ngayon. Ito ang dahilan kung bakit itinuloy ko pa rin ang lahat. Ang kasal. Ang testamento, dahil karapat-dapat ka sa isang magandang kinabukasan, hindi dahil sa pangalan ng Del Fuego, kundi dahil sa kung sino ka. Ang tunay na pamana na iiwan ko sa iyo ay hindi ang pera o ang mansyon. Ang mga yon ay mga kasangkapan lamang. Ang tunay na pamana ay isang responsibilidad, isang pagkakataon na ipagpatuloy ang isang bagay na mas mahalaga. Isang bagay na itinayo para sa mga taong tulad mo, tulad natin, na nangangailangan ng pangalawang pagkakataon. Sa ilalim ng sulat, may isang maliit na sketch ng isang gusali at isang pangalan, La Vida Vocational Center. Nabitawan ni Tala ang sulat. Ang kanyang mga luha ay malayang dumaloy, ngunit hindi na ito luha ng sakit o kahihiyan. Ito ay luha ng pag-unawa, ng pasasalamat, ng pagmamahal na sa wakas ay naging malinaw na. Hindi siya isang pagkakamali. Siya ay pinili. Pinili siya ng isang lalaking nakakita ng halaga sa kanya, hindi dahil sa dugo, kundi dahil sa kanyang pagkatao. Ang lahat ng ginawa ni Don Lauro ay hindi para sa isang nawawalang anak, kundi para sa kanya. Pinulot niya ang sulat at niyakap ito ng mahigpit sa kanyang dibdib. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng kanyang pagdududa. Alam na niya kung sino siya. Siya si Tala, ang piniling anak ni Don Lauro del Fuego. At mayroon siyang isang pamana na kailangang tuparin. Kinabukasan, ibang Tala ang humarap sa mundo. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng takot o pag-aalinlangan, kundi ng isang malinaw na layunin. Isinuot niya ang isang simpleng bestida, tinalian ang kanyang buhok, at hinarap si Attorney Diwa na may isang ngiti. May kailangan po tayong puntahan, sabi niya.
Dinala sila ng sasakyan sa isang malawak na lupain sa labas ng syudad, sa isang lugar na napapaligiran ng mga bukirin at maliliit na komunidad. Sa gitna ng lupain ay isang malaking tarpaulin na nagpapakita ng isang modernong gusali. Nakasulat sa ibaba ang mga salitang La Vida Vocational Center, isang bagong simula. Ito yon, bulong ni Tala, puno ng pagkamangha. Ipinaliwanag ni Attorney Diwa na matagal ng plano ni Don Lauro ang proyektong ito. Isang sentro kung saan maaaring mag-aral ng libre ang mga kabataang walang sapat na kakayahan, mga kurso sa pananahi, pagluluto, computer skills at marami pang iba. Isang lugar para magbigay ng pag-asa. Ang malaking bahagi ng kayamanan ni Don Lauro ay inilagay niya sa isang foundation para pondohan ang sentrong ito, sabi ng abogado. At sa kanyang huling habilin, ikaw, Tala, ang itinalaga niyang mamahala sa buong proyekto. Habang nakatayo si Tala roon, pinagmamasdan ng blueprint ng isang pangarap. Isang pamilyar na boses ang bumasag sa kanilang katahimikan. Aba-aba, nandito pala ang sikat na impostor. Si Silas. Nakatayo ito sa di kalayuan. Ang mga braso ay nakakrus sa dibdib. Ang mukha ay puno ng pangaalipusta. Akala ko ba ay nag-impake ka na? Tanong nito. O baka naman sinusubukan mong nakawin pati ang lupang ito? Huminga ng malalim si Tala at hinarap siya ng walang takot. Nandito ako para tingnan ang pamana sa akin, kalmado niyang sagot. Tumawa si Silas. Pamana, itong walang kwentang charity project. Iyan ang ipinagmamalaki mo? Kinuha ko na ang lahat, Tala. Ang pera sa bangko, ang mga shares sa kumpanya, ang mansyon. Lahat ng iyan ay mapupunta sa akin kapag napatunayan kong niloko mo ang tiyo. At ikaw? Maiiwan sa'yo ang isang proyekto para sa mga pulubi bagay na bagay sa'yo. Bagay. Hindi natinag si Tala sa mga salita nito. Sa halip, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tama ka, Silas, sabi niya na ikinagulat ng lalaki. Sa'yo na ang pera, sa'yo na ang mansyon, sa'yo na ang pangalan. Dahil ngayon, naiintindihan ko na, hindi iyan ang tunay na kayamanan. Lumapit si Tala sa tarpaulin, hinaplos ang larawan ng gusali. Ito ang tunay na pamana. Isang pagkakataon na magbago ng buhay ng ibang tao. Isang bagay na mas mahalaga kaysa sa kahit anong halaga ng pera. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Silas. Maaring hindi ako isang Del Fuego sa dugo, pero sisiguraduhin kong ang pangalan ko, Tala, ay maaalala bilang isang taong nagpatuloy sa tunay na puso ng ama mo. Isang bagay na hinding-hindi mo magagawa. Natigilan si Silas. Walang maapoy na salita, walang sigawan. Tinalo siya ni Tala sa isang paraang hindi niya inaasahan sa pamamagitan ng pagtanggap sa katotohanan at pagpili sa isang mas mataas na layunin. At yung maliit na bahagi ng personal na mana na iniwan niya sa akin, dagdag pa ni Tala, gagamitin ko ang bawat sentimo niyon para siguraduhin ang sentrong ito ang magiging pinakamahusay sa buong bansa. Sa unang pagkakataon, walang naisagot si Silas. Nakita niya sa mga mata ni Tala ang isang lakas na hindi matitibag ng pera o kapangyarihan. Isang lakas na nagmula sa pag-ibig at pagpapatawad. Tumalikod si Silas at naglakad paalis. Ang kanyang tagumpay ay biglang naging abo sa kanyang bibig. Naiwan si Tala, nakatayo sa ilalim ng araw, sa harap ng isang pangarap na malapit ng matupad. Hindi na siya ang babaeng kinakasal sa isang matanda. Hindi na siya ang impostor sa balita. Siya si Tala, at ito ang kanyang bagong simula. Lumipas ang ilang buwan. Ang dating bakanting lote ay isa ng abalang lugar. Ang pundasyon ay naitayo, ang mga pader ay itinindig, at unti-unting nabuo ang gusaling nasa blueprint lamang noon. Si Tala, hindi na nakasuot ng mga mamahaling damit, kundi ng simpleng maong at t-shirt ay naroon araw-araw.
Siya ang nangangasiwa sa mga construction worker, nakikipag-usap sa mga supplier, at personal na inaasikaso ang bawat detalye. Ang Hacienda de la Vida ay ibinenta at ang lahat ng perang nakuha niya mula rito ay ibinuhos niya sa sentro. Hanggang sa dumating ang araw ng inaugurasyon, ang La Vida Vocational Center ay nakatayo ng buong pagmamalaki. Simple lang ang disenyo nito, ngunit moderno at puno ng buhay. Ang mga tawa at masasayang boses ng mga unang estudyante at mga guro ay pumuno sa hangin. Nakatayo si Tala sa isang maliit na entablado sa harap ng gusali, hawak ang isang mikropono. Ang mga taong nakikinig sa kanya ay hindi mga mayayamang sosyal, kundi mga ordinaryong taong puno ng pangarap. Mga ina na gustong matutong manahi, mga kabataang gustong maging chef, mga taong naghahanap ng pangalawang pagkakataon. Huminga siya ng malalim at ngumiti, isang tunay na ngiti na nagmumula sa puso. Magandang umaga po sa inyong lahat. Simula niya ya kamaro maga. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng sigla. Marami sa inyo ang siguro ay nakikilala ako mula sa mga balita. Marami sigurong haka-haka tungkol sa kung sino talaga ako. Ngayon, gusto ko pong sabihin sa inyo ang aking kwento. Ikinuwento niya ang lahat, hindi bilang isang trahedya, kundi bilang isang paglalakbay. Ikinuwento niya ang tungkol sa isang lalaking puno ng pagmamahal na gumawa ng isang komplikadong plano, hindi para sa dugo, kundi para sa puso. Ikinuwento niya kung paano niya natagpuan ang kanyang tunay na pagkatao, hindi sa isang apelyido, kundi sa isang layunin. Ang sentrong ito, pagpapatuloy niya, habang iginagala ang kanyang paningin sa mga nakikinig, ay hindi ko proyekto. Ito ay pamana sa ating lahat. Isang paalala na ang halaga natin ay hindi nasusukat sa kung saan tayo nanggaling, kundi sa kung ano ang kaya nating gawin para sa ating kapwa. Ang bawat isa sa inyo na papasok sa mga pinto ng gusaling ito ay bahagi na ng pamilya ko. Pagkatapos ng kanyang talumpati, palakpakan at hiyawan ang umalingaw-ngaw. Lumapit sa kanya ang mga estudyante, niyakap siya, nagpasalamat. Sa gitna ng mga taong yon, naramdaman ni Tala ang init ng isang tunay na pamilya. Tumingala siya sa maaliwalas na langit na para bang nakikita niya ang isang pamilyar na ngiti sa mga ulap. Salamat po, bulong niya. Salamat po, Itay. Hindi na siya ang asawa sa papel. Hindi na siya ang nawawalang anak. Siya si Tala. Isang bituin na nagbibigay liwanag, hindi mula sa hiram na ningning, kundi mula sa sarili niyang apoy. At ang kanyang kwento, ang tunay niyang kwento, ay ngayon palang nagsisimula. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay na nagturo sa atin ng isang mahalagang aral. Sabi nga nila, ang tunay na pamilya ay hindi laging tungkol sa dugo na nananalaytay sa ating mga ugat. Minsan, mas matimbang pa ang pag-ibig na ibinibigay ng walang hinihintay na kapalit, ang pag-aaruga na handang isakripisyo ang lahat, at ang pamanang hindi nasusukat sa pera, kundi sa mga buhay na binago nito para sa mas mabuti. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong inspirasyon sa kwento ni Tala at Don Lauro. Ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento ngayong araw? At anong uri naman ng mga kwento ang gusto ninyong marinig sa mga susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba dahil binabasa po namin ang lahat ng yan. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.